Linggo ng umaga dumating ako sa bahay ni Papa Mac. Bit-bit ang isang backpack at ilang mga piraso ng aking damit. Ako si Santi Kuya Roms at 25 years old lamang ako. Galing ako sa lolo at lola ko sa Olongapo City. Sa kanila ako tumira magmula ng 7 years old ako. Napilitan akong bumalik kay Papa Mac na nakatira sa Makati. Dahil namatay na lolo ko at dumating naman ang isang tiyahin ko para alagaan ng lola ko. Nakapagtapos naman ako at nagtatrabaho na bilang isang nurse at nag-a-apply naman ako papunta ng US. Labag sa kalooban ko na bumalik kay Papa Mac dahil masama ang loob ko sa kanya. Namatay ang mama ko nang ako'y ipinanganak. Pero makalipas ang 7 taon, muling nag-asawa si Papa at nagkaroon sila ng anak. Hindi ko ito matanggap, Kuya Roms, kaya pinili ko na umuwi kina lolo at lola sa Olongapo. Yun nga, nang dumating ako sa bahay ni Papa Mac, tuwang-tuwa siya nang makita niya ako. Halatang sobra niya ako na-miss. Pero ako, galit pa rin ako sa kanya, kaya hindi ko siya kinausap. May kalakihan din ang bahay ni Papa. May mga negosyo siya dito at nagtatrabaho pa sa isang government office kahit 55 na ang edad niya. Mag-isa na lamang si Papa magmula nang iwanan din siya at naghiwalay sila ng stepmother ko at isinama ang anak nila papunta ng Germany dahil nag-asawa uli ito. Dahil linggo ng araw na yon, walang pasok si Papa at mas pinili niyang magstay sa bahay para makasama ako. Pero hindi ko talaga siya gustong makausap. Hindi ko siya kayang patawarin sa ginawa niya, kaya wala rin nagawa si Papa at gumawa na lamang ng ibang bagay sa bahay. Nang nasa kwarto ako, sa itaas, may babaeng dumating at tanaw ko mula sa bintana nang pumasok ito sa gate. Maganda siya pero mukhang mas matanda siya kaysa sa akin. Dahil maraming ginagawa si Papa, ako na sumalubong sa babae. Lalo pa siyang gumanda sa paningin ko nang makita ko siya sa malapitan. Kaagad naman siyang nagpakilala at siya daw si Connie. Stay-out maid siya ni Papa. Araw-araw daw siyang pumapasok sa bahay. Kapag linggo, tanghali ang pasok niya. Day off naman siya kapag Sabado. Pakiramdam ko nagkaroon ng kulay ang paligid ko nang dumating si Connie, Kuya Roms. Masayang masaya ako. Hanggang nang makita ko siyang naglalaba mag-isa, kinausap ko siya. Mabait at masarap kausap si Connie. 32 years old na daw siya. Pero nabadtrip ako nang magtanong siya tungkol sa mama ko. Ayaw ko kasi na pinag-uusapan si mama. Nainis na lang ako bigla kay Connie. Nagulat siya sa naging asal ko sa kanya. Umalis ako at nagpunta na lamang sa mall. Pero may magandang babae ang humarang sa akin at nakipagkilala. Siya daw si Girlie, kapitbahay namin siya. Nakita daw niya ako nang ako ay dumating. Maganda siya, magkaedad lamang kami. At dahil wala ako sa mood ng mga oras na yon, sumakay na ako ng taxi papunta ng mall. Makalipas ang ilang oras na realize ko na mali ang ipinakita ko kay Connie. Bumalik na ako at umuwi sa bahay. Kaagad naman akong sinalubong ni Connie at humingi sa akin ng pasensya. Ganon din ako, humingi din ako ng tawad sa ipinakita ko sa kanya. At dito, nagkakwentuhan kaming dalawa. Ikinuwento niya ang naging buhay niya. Dito siya nakatira sa tiyahin niya malapit lang din sa amin. Lumaki siya sa probinsya nila sa Antique. Wala pang 20 years old ay nabuntis siya ng kanyang boyfriend. Nag-aaral pa lamang siya noon ng kolehiyo. Pilit silang pinaghiwalay ng magulang niya dahil hindi nila ito matanggap. Nagalit ang mga magulang niya sa nangyari at ipinatigil siya sa pag-aaral. Hindi nila matanggap ang maaga niyang pagbubuntis. At dahil mahigpit namang ipinagbabawal sa kanilang relihiyon ang maglag, itinuloy niya ang pagbubuntis. Pero nang manganak siya, ay din ang baby niya. Doon na nagsimulang magalit siya sa kanyang magulang, kaya naglayas siya at nagpunta ng Maynila. Nakitira siya sa kanyang tiyahin.
Hanggang ngayon hindi pa rin niya magawang patawarin ang nanay niya. Hindi na rin siya umuwi sa kanilang probinsya nang mamatay ang tatay niya. Hindi ko alam kung pagmamahal o awa ang nararamdaman ko kay Connie, Kuya Roms, na mga oras na yon. Nang umuwi na nga si Connie kinagabihan, hindi siya mawala sa isip ko. Tila ba nagkaroon ako ng connection sa kanya. Sa edad ko na 25, ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng girlfriend. Bago ako makatulog, gumana ang imahinasyon ko. Iniisip ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Nasakal ko tuloy ang alaga ko. Nang magsuka, nakatulog ako. Maga ako nagising kinabukasan at kinausap ako ni Papa Mac. 1 linggo daw siyang mawawala dahil may business meeting siya sa Indonesia. Nagpaalam sa akin si Papa pero hindi ko siya pinansin. Nang makaalis nga si Papa ay may babae namang pumasok, si Girlie. Naiilang ako sa kanya kaya pilit ko siyang pinalabas ng bahay. Makulit siya. Crush daw niya ako. Kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Gusto daw niya ako pero ayaw ko talaga sa kanya. Kaya kusa na rin siyang lumabas ng bahay. Maya-maya dumating naman si Connie. Maganda ang mga ngiti niya sa akin. Habang nagluluto siya, kinausap ko siya. Nagkakwentuhan naman kami. Nang malaman nga niya na umalis si Papa, nagtanong siya kung nagkakausap na daw ba kami. Sabi ko, hindi pa. Sinabi pa niya na patawarin ko na daw ang Papa ko sa nagawa niya. Iniba ko na lamang ang usapan namin. Umakyat na muna ako sa kwarto ko at nagbihis dahil may tawag sa akin mula US Embassy. Tungkol ito sa inaplayan kong trabaho. Nang pagbaba ko ay may narinig akong pag-uusap. May kausap na lalaki si Connie. Nakinig na muna ako sa kanila dahil hindi nila napapansin na nasa tabi lamang ako nagtatago. Sa pagkakadinig ko sa pag-uusap nila ay siya si Aaron, ang ex-boyfriend niya. Nakaramdam ako ng selos. Gusto pang makipag-ayos ni Aaron pero ayaw na ni Connie. Nang lumabas na si Aaron ay pinagsabihan ko si Connie na huwag basta-basta magpapapasok ng kung sino-sino sa bahay. Agad naman siyang humingi ng sorry sa akin. 2:00 ng hapon nakabalik na ako at nakauwi sa bahay. Masayang masaya ako dahil nakapasa ako sa interview sa US Embassy. Nadatnan ko si Connie na naglalaba habang nakatalikod. Pinagmasdan ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Napalingon naman siya nang maramdamang may tao sa likod niya. Kinausap ko siya at ipinagtapat ko sa kanya na gusto ko siya at mahal ko siya. Pero sabi niya sa akin, kaibigan lang daw ang tingin niya sa akin. At baka daw naghahanap lamang ako ng affection ng isang ina. Pero mapilit ako. Pinagpilitan ko na gusto ko talaga siya. Hindi bilang isang ina. Dahil kaming dalawa lang ang tao sa bahay, niyakap ko siya at hinalikan. Unti-unti din siyang... Pero itinulak niya ako at ayaw daw niya na may mangyari sa amin. Tutulungan na lamang daw niya ako na palipasin ang init ng aking katawan. Yun nga ang ginawa ni Connie. Sinakal niya ang alaga ko. Paulit-ulit. Mabilis itong nagsuka at nakaraos ako. Umuwi na si Connie at naiwan naman akong mag-isa. Nalungkot bigla ako nang maalala ko na malapit na pala ang birthday ko. 25 years na rin akong hindi nagse-celebrate. Para sa akin walang dahilan para magsaya sa kaarawan ko dahil ito rin ang araw na nagbuwis ng buhay ang mama ko. Nakatulog ako ng malungkot. Tanghali na ako nagising at nang ako'y bumaba, nakahanda na ang almusal ko. Maagang dumating si Connie. May hawak na rin kasi siyang susi. Dahil tiwala na sa kanya si Papa at 5 taon na rin siyang namamasukan, inalok na rin siya dati ni Papa na dito na magstay pero ayaw niya dahil wala daw kasama ang tiya niya. Maganda ang ngiti sa akin ni Connie. Naalala ko tuloy ang ginawa niya. Kaya muli ko na naman siyang niyakap at nalaman niya na malapit na ang birthday ko.
Biniro ko siya na gusto kong iregalo niya sa akin ay dalhin niya ako sa langit. Nang biglang dumating si Papa, kaagad na tumakbo si Connie sa labas para buksan ang gate. Kaagad akong pinuntahan ni Papa at kinausap. May inabot siyang regalo sa akin. Tinanggap ko ito at tuwang-tuwa siya. Niyakap ko si Papa ng mahigpit, Kuya Roms. Nagulat siya at masaya. Kinabukasan birthday ko dahil Sabado, day off ni Connie. Pinuntahan ko siya sa bahay nila. Tamang-tama at wala siyang kasama. Umaalis kasi ang tita niya kapag araw ng Sabado. Pumupunta ito sa ibang kamag-anak nila kaya siya ang naiiwan sa bahay. Kaagad naman ako pinapasok ni Connie at dahil alam niya na pupunta ako, pinaghandaan niya ako. Dito nagsimulang ituro sa akin ni Connie kung paano galugarin ang kalangitan. Sabay naming naabot ang langit, Kuya Roms. May nangyari sa aming dalawa. Nag-celebrate kami ni Papa pag uwi ko. Nagkwento siya sa mga nangyari at muli siyang humingi ng tawad. Sinabi ko rin sa kanya tungkol sa amin ng maid niya na si Connie. Sabi niya sa akin kung saan daw ako masaya, suportado niya ako. After 1 week nakaalis na ako papunta ng US. Nalungkot man si Connie pero naiintindihan niya ako. Nagtrabaho ako dito at tuloy-tuloy naman ang communication namin. Hanggang makatanggap ako ng magandang balita mula kay Connie. 3 weeks na daw siyang buntis at natutunan na daw niya patawarin ang nanay niya. Masayang masaya ako, Kuya Roms, at sa pag-uwi ko, magpapakasal na kami ni Connie.